Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeffo. Ipapatuloy po natin yung ating live consultation. Ayan, nandito po sa harap ko ang isang pasyente. Ilan taon na po kayo? 35. 35. So, may asawa na po kayo, no? Yes. Okay. Hindi po kayo buntis, no? Hindi po. Sige. Ano pong problema natin? Sa kidney po. Kasi meron Kidney, anong kidney? Sandali lang. Huwag po na kayo magsalita ng sabi ng kidney. Kasi yun po okay. yung sabi ng doktor. Wait. Yung Sandali lang. So, nagpunta na po kayo sa doktor. Oo. Okay. Anong sabi ng doktor? Meron kayong sakit sa kidney. Parang yung tubo daw, ito yung kidney, yung tubo na Nabara? barado, nag-swollen po. Sa wala Yung pang tubo. sa wala pang laboratory result o meron ng Meron na laboratory? po. Okay. Pero anyway, bago yan, pakikwento niyo sa akin kung ano pong nararamdaman niyo. Kasi yun po ang first step namin bilang doktor, Okay. yung tinatawag natin na history taking, no? Kung anong mga reklamo ng pasyente bago po kami mag-request ng laboratory test. As a matter of fact, after history taking, pag human og reklamo, pagkatapos ng pagreklamo ng pasyente or sa pag-describe ng pasyente anong nararamdaman niya, okay, i-examine pa namin yung pasyente before kami mag-request ng laboratory examination. Sa pasyente po natin ngayon, galing na po siya sa ibang doktor at meron na po siyang dalang laboratory test results na. Madali na po sana, titingnan ko na po sana, di ba? Pero hindi naman po tayo tamad. At saka ayoko yung mabias ka agad kasi makita natin yung laboratory result. Pero alalahanin po natin, bakit ayoko tingnan yung laboratory result? Alalahanin po natin na hindi lahat na nakikita natin sa laboratory test, yan po ang dahilan ng reklamo ng pasyente. Minsan po, ang reklamo ng pasyente, okay, ay hindi makita sa laboratory test. At pag mag-request tayo ng laboratory test, meron tayong makitang abnormality sa laboratory test, hindi ibig sabihin na yung resulta sa laboratory, yun po ang sakit ng pasyente. Okay, so medyo iwas po tayo sa laboratory test pag hindi po tayo nagtanong sa pasyente, no? Okay, kaya gusto ko umpisan, balik tayo sa square one, no, na tanungin ko muna yung sakit ng pasyente muna. So, ano problema natin? Sakit sa likod, no? Saan ba na sa likod? Hindi, ito balakang. Balakang. Pwede side view muna, paki-side view. Okay, para hindi tayo mawala dito sa sa view. Ito. Dito, diyan. Okay, kung dito po, sa babae, no? Kumbaga, dito ang tinuro niya, dito. Okay, dito. Kasi pag kidneys, dito sa taas. Left at saka right. Pag dito, wala na po yung kidneys dyan, no? So anyway, pag dito, nasa spine po tayo, no? Nasa lumbar spine. Pero itong junction na ito, malamang nasa lumbosacral spine. Sa gitna po, no? Gitna. Sa gitna ang sakit. Halos lahat dito. Okay. Pero dito talaga ang pinakamatindi. Dito yung side na hindi ako kampante lang. Sobrang sakit pag gumanon ako. Saan bandang sobrang sakit? Yung dito. Pakituro. Yung pinakasakit po. Pinakasakit. So, sa gitna pa rin. Paano nag-umpisa yan? Naalala po ninyo? Meron bang time na yumuko ka, Opo. tapos pag tayo, daparay kayo? Sa Bisaya pa na parang naglaguto, Na, parang pumitik, ganon. hindi naman siya pumitik. Yung pagyuko ko, kumuha ko ng cartons. Pag ganun ko, Sumakit. Oo. Sige, okay. Anyway, sa kwento pa lang, hindi po yan kidney. Hindi po yan sa urinary tract. Hindi naman po ganyan ang sakit sa urinary tract Hindi po ganyan ang sakit sa kidney. Kahit kidney stone, hindi po ganyan ang presentation. Okay, kasi ang kidney problem is never caused by sudden standing or abrupt standing from a bent position. So anyway, hindi naman po tumakbo yung sakit sa paa, left or right, mananatiling sa likod. Oo. Pag mag-upo po kayo, Masakit. masakit para matrigger yung pain. Oo.
Tapos pag nag-atching, Hatching, masakit. Tumawa, sakit. Eh, hindi naman po ganyan ang kidney problem, no? Okay? Ang kaniyang kwento po, okay, ay very typical ng naipit yung ugat dahil po sa na dislocate yung likod niya, no? Na lisa sa Bisaya, no? So maring nagkaroon siya ng slipped disc. Okay, dahil sa pag-bend, pagtayo. Eh mali siguro ang pag-bend. Okay? Lalo pag overweight, no? May bilbil naman po kayo, no? Oh. So pag may bilbil, eh talagang delikado yung spine kasi ang bilbil na sa harap eh. So ang spine sa likod mas madali mag-dislocate pag malaking bilbil. Kasi ang spine po natin, poste po yan sa katawan natin eh. Eh nahirapan na po yung spine sa bilbil natin kasi nga tumaba, bumigat. O syempre, anong mangyari sa poste natin? Eh syempre, malisa, di ba? Okay, so ang kwento po niya ay maglala yung sakit or ma-trigger yung sakit kung mag-sneeze or magbahin or maghatsi or pag tumawa o pag mag-ubo. Hindi po ganyan ang pain ng kidney problem, no? Hindi po ganyan. Pag ganito ang kaniyang reklamo, typical ng pag-iipit ng nerve sa likod. Kasi tuwing mag-ubo tayo or magbahin tayo or hatsi or magtawa tayo, okay, magkaroon tayo ng increase in spinal pressure sa likod. Yung pressure natin doon malapit sa spinal cord. Pag mag-increase yung pressure, lalo maipit yung nerve. Kaya lalo ma-trigger or ma-aggravate yung pain. Okay? So, ganyan po ang tatak ng sakit dahil po sa pag-ipit ng nerve as a result of nalisa or nagkaroon siya ng slipped disc. Okay? So, lalo pag triggered by yung kinuwento niya na yumuko daw siya pag tayo, okay, parang umaray siya sa likod. So anyway, hindi ko pa nakita yung laboratory result. Eh, ayaw ko rin tingnan sa totoo lang. Baka yung findings dyan, eh hindi po talaga maka-explain sa kaniyang reklamo. In fact, sabi niya, may problema daw siya sa kidney. Yung tubo daw galing sa kidney parang nabara. Pero kahit nabara po yung tubo galing sa kidney, yung tinatawag natin na stone na nasa ureter, no? Tinatawag natin na ureteral stone, hindi po ganyan ang presentation, ang stone na bumaba sa pantog. Ang kadalasang presentation ng stone ay ginigising ang pasyente hating gabi or madaling araw. Kasi po, magbaba yung stone. Pag ginising ang pasyente, super sakit. Walang kinalaman ang pagyuko sa kidney stone or ureteral stone. Pag bumaba yung stone, ang sakit mo ay wala sa likod yan. Lalo sa gitna. Wala sa gitna yung dalawang tubo ng kidneys eh. Yung dalawang tubo galing sa kidneys, bumababa sa gitna dito sa pantog or urinary bladder. At pag hindi makalusot yung bato, okay, at medyo naharang dito sa pantog, ang sakit po kadalasan ay nasa left, malapit sa may singit, or nasa right na singit. Okay? Ganyan po ang presentation at saka ang location ng pain. At pag sumakit po, suka ng pasyente yan. Pag kidney stone, suka yan. Okay? Pero yung sakit sa likod dahil sa slip disc, hindi po sumusuka ang pasyente at hindi nasusuka. Okay? Pero yung kidney stone, talagang nasusuka ang pasyente, talagang super sakit. No? So, ang tanong natin sa kanya ngayon ay, nasusuka po kayo or sumuka? Hindi naman po. So, very compatible with yung slip disc na sakit. Anyway, tingnan ko po yung result mamaya, pero sasabihin ko na lang po muna kung ano pong kadalasan ang binibigay ko sa pasyente. Pero bago yung gamot, ang kailangan dito, bed rest. Useless ang gamot para sa pain pag hindi siya mag-bed rest. Okay? Kasi 80% ng solution ng pain dahil sa slip disc ay nakasalalay po sa bed rest. Kasi pag nakahiga po tayo, okay, yung slip disc ay bumabalik sa normal na position. Kaya nawawala yung pain sa bed rest. Okay? 20% ay nakasalalay po sa gamot, pain reliever.
So kahit mag-inom po siya ng gamot, pero pag hindi siya mag-bed rest, nako, walang mangyayari sa gamot natin. Kasi 80% sa solution niya ay nakasalalay po sa bed rest. At kadalasan ang binibigay po natin bukod sa bed rest ay pwede na po diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At dagdagan po natin ng celecoxib, 200 mg capsule, 1 capsule 2 times a day for 5 days. Ha? Hindi na po kailangan ipahilot yung likod, pero pwede kayong maglagay ng painkiller, no? Yung topical or yung efficacent or Paudi Arco, pwede po yan. Okay, pero ang napaka-importante dito, bed rest. Hindi pwede magwalis, hindi pwede maglaba, hindi pwede yumuko. Okay, hindi pwede magtrabaho saan po yung nagtrabaho? Salon and spa. Sa salon and spa. Eh, syempre, hindi maiwasan yun, magyuko kayo doon, di ba? So, napakadelikado po sa likod ninyo. Ang hirap kayo gumaling pag hindi kayo mag-bed rest. Okay? So, yun lang po talaga ang kailangan gawin ng pasyente. At syempre, pag gumaling na po siya, mag-ingat na po siya sa likod. Okay? May tamang pong paraan kung paano tayo magbuhat ng mabigat. Huwag yung diretso mag-bend at karga pa gano'n. Hindi pwede. Pag magbuhat kayo ng mabigat sa sahig, galing sa sahig, hindi pwede mag-bend. Kailangan mag-squat muna. Pag squat, tsaka ninyong hawakan ninyong bubuhatin ninyo, tapos tsaka na ninyo i-karga. Kasi pag nag-squat po tayo, ang lakas po natin ay nasa tuhod, hindi sa spine. Kaya hindi malisa. Okay, always remember to squat first before carrying anything heavy. Do not bend. Kasi pag mag-bend kayo, ang lakas po natin ay nakakonsentrate po sa spine sa likod. Kaya po, malisa po. Okay? So maraming salamat po. So ano sir, kay